Walang tigil ang ulan at nasaan ka raw? Hello mga kananay! Nakapag-sopas na ba ang lahat? So for our today's sopas ay gagamit tayo ng pasta na pang spaghetti. Naglambing nga pala ng paluto ang asawa ko ng sopas at ang gusto niyang gamitin ay gantong klaseng pasta. Sakto at tamang-tama naman at meron pa rin kaming stock nitong pasta na to na noon pa yatang Pasko to. At kering-kere din naman kasi nga yung mga ibang ingredients ay di na namin bibilin at meron na dito sa bahay. Kaya ang inutos ko na lang na ipabili ay yung gatas at ang sahog na gulay. At tara, umpisa na natin ang pagluluto. Una kang ginisa ang ating sibuyas sa mainit na mantika at isinunod ko na naman ang bawang. Naglagay din nga ako siguro ng mga 1/4 na butter para kako may linamnam din ang ating gagawing sopas. At sumunod nga, isabay-sabay ko namang inilagay itong ating carrots, Korean sausage, tapos may nakita din akong isang Hungarian sausage, kabiyak na spam ham, at red bell pepper dito sa aming ref. At sumunod naman ay sinabay ko na rin dito sa ating paggisa itong isang lata ng corned beef. Ito yung corned beef na paborito naming lutuin kasi bukod dun sa kulay blue, itong corned beef na to ay malinamnam, bakang-baka talaga ang lasa at medyo mura kaysa dun sa isa. At syempre, gaya ng nakaugalian ay babalawan natin ang dilata dahil meron pang natitira-tira dito. Aba sayang din pampalasa din yun At sumunod naman, nilagyan na natin ng Ajinomoto, etong chicken powder, sandamakmak na paminta. Kagaya nga ng sinasabi ko, dito sa ating pampalasa ay tansya-tantsyameter lang din ang ginagawa ko. Depende na rin kung anong gusto mo, timpla. Haluin lang natin ulit hanggang sa mag-join forces itong mga nilagay nating aromatics at pampalasa at medyo lumambot na rin itong ating carrots na nilagay. At pagkatapos naman nun ay ilalagay na natin ang mga hinimay-himay nating pasta spaghetti para isasabay na natin sa pagpapakulo at the same time ay para lumambot na rin itong ating pasta. Haluin lang natin para kumapit na sa ating pasta ang mga pampalasa na nilagay natin at naglagay na rin ako ng tubig para hindi manikit sa ilalim. Naalala ko pa nga dati nung bata pa ako, yung gantong klase ng sopas ang madalas kong nakakain tuwing sinasama ako ng nanay ko sa mga lakad niya sa simbahan, sa padasalan. At pag medyo malambot na nga ang ating pasta spaghetti ay pwede na nating ilagay itong ating gatas. Isang latang gatas nga pala ang ginagamit ko dito para lalong mas malinamnam. Ang ingay talaga ng aso, talagang sumasabay pa madalas pag nagvo-voice over ako. At syempre, bago natin ilagay ang ating panghuling gulay ay dapat din natin itong tikman. Kung ayos ba ang lasa, ang alat, ang paminta, dagdag, bawas ba? At para sa pinaka-finale naman ay ilalagay na naman natin itong ating mga repolyo. At yan, luto na ang ating sopas na spaghetti, spaghetti na sopas, basta sopas ngayong malamig na panahon. Marami rin nga pala itong niluto ko dahil plano ko mamigay sa aking mga kapitbahay at saktong-sakto nga blocking naman tong asawa ko habang nag-aabot ako. Talagang mahusay ta-timing to At eto namang sa iba ay pinlastic ko na lang. Kasi minsan pag nagbibigay tayo na may kasamang pinggan, hindi na nakakauwi yung pinggan At kailangan bang sunduin pa, kaya kailangan talaga may paa Charot lang po! At talagang aliw na aliw naman ako dito sa nabili kong payong. At ito nga pala ang gagamitin ko dahil malakas ang ulan, pan-deliver sa mga bibigyan ko. O diba, sobrang aesthetic at fashionable ngayong tag-ulan. Dito nga sa probinsya ay usong-uso pa rin yung gantong pamimigay sa kapitbahay ng mga niluluto nilang pagkain para naman sa susunod na meron sila ay bibigyan ka rin.
At parte na rin to ng pakikisama para pag malakas ang videoke mo ay hindi ka i-report sa barangay. At syempre, pagkatapos ng pagde-deliver ko, ay kami naman ang kakain. Nilagyan ko to ng itlog yung sa amin, tsaka konting chili oil para naman pampagana. Yun lang at salamat sa panonood!